Ilang hindi inaasahang bagay ang nangyari din sa amin bago namin narating ang Mall of Asia. Sa aming paglalakbay ay nalaman namin na hindi nga ito ganun kadali dahil ilang beses namin naranasan ang ma-reject. Pero sa kabutihang palad ay marami pa namang tao ang tumulong sa amin para marating namin ang destinasyon namin ngayon. Sa episode na to ay kailangan naming lakbayin mula MOA papuntang Calatagan, Batangas. Yun, may 7-Eleven tayo na daanan dito. Ano par, kain na tayo. Halika na. Doon na lang tayong dilensya ng pagkain natin par. Oo, halika na. So ayun, meron tayong dito biniling, tsaka sisig, tapos tubig. So 111 lahat yan, maminus lang natin sa 1,850. So meron tayong 1,739. Matapos kumain ay minabuti muna namin na magpahinga sa labas ng 7-Eleven. Sa sobrang pagod, hindi namin napansin na 2 oras na pala kaming nagpapahinga. 2 hours later. Guys, wala kaming makita ang truck na dumadaan o kung ano mang pwedeng sabayan. Medyo mahirap yung biyahe dito kaya kailangan namin bawasan ulit yung pera. Mamamasahe kami papunta ng Heritage. Ngayon, meron tayong 1,700 chut. Bawasan pa natin yun guys. Tara, mamasahe tayo hanggang papunta Heritage. Yata, dadaan yata sila ng Baclaran. Tara. Yeah! Dadaan to ng Heritage. Alat! Baclaran niya aabot? Hindi, Heritage lang. Sige po. Dito na kami ngayon sa Baclaran. Mula Heritage patungo sa simbahan ng Baclaran ay minabuti naming lakarin upang kami ay makapagdasal muna bago kami magpatuloy sa aming paglalakbay dahil alam namin na mahaba pa ang aming paglalakbay at kailangan namin ng gabay ni Master G. Kakatapos lang natin dito sa Baclaran. Subukan na natin magbakasakali sa mga sasakyan na papunta sa direksyon ng Batangas. Par, ingat tayo dito par. Maraming kawatan dito. Nabigla tayo. Wala na tayong pang-vlog. Oras natin 2:07. Andito pa rin tayo ngayon sa Baclaran. Hirap doon par. Medyo kinabahan ako doon pa. Ayun, lumipat kami ng pwesto dahil medyo doon, delikado doon, may nakaabang. Parang bigla ka lang i-snatch ng ng cellphone. Time check. Tayo na, nandito pa rin kami sa Baclaran. 4 na. Hindi ko alam kung aabot kami. Parang ang laking kalokohan itong ginagawa natin. Sabay kami yan, hanggang Alabang ya. Pasabay kami hanggang Alabang. Ya, bakit kami sabay ya? Hanggang Alabang. So, anong gagawin natin? Gagastusin na ba natin yan? Hindi. Hanggat maaaring hindi tayo gagastos. Kakapala natin yung mukha natin para makarating tayo. Ito par. Yun par. Na. Ya, baka pwede kami sumabay ya. Negative. Madaling araw na ng 4:00 pero wala pa rin nagmamagandang loob na magpasabay sa amin patungo sa direksyon kung saan kami pupunta. Napakahirap ng sitwasyon dahil halos lahat ng posible naming masabayan ay naghahabol din ng kita dahil kasisimula pa lang ng araw. Kaya hindi kami makapaniwala nung mangyari ang hindi inaasahang pagkakataon na ito. Ya! Baka pwede kami sumabay ya! Hanggang Cavite lang ya! Baka pwedeng sumabay. Hanggang Cavite. Wala kayo pamasahe. Doon lang ya, kahit saan. Basta punta Cavite. Okay lang ya. Salamat ya. Tara. Yun. Kati tayo ng bat. Matapos ang maikling biyahe ay narating namin ang lugar ng Cavite at hindi na ako pamilyar sa lugar na ito. Kaya minabuti muna namin na magtanong sa kahit na sinong masasalubong namin. Police station Tara, tanong tayo. Yeah. Paano kaya kami makakarating ng Batangas? Pasaporte. Salamat ya! Sa puntong ito ay kailangan ulit naming makasabay patungo sa lugar ng Palabala. Laking hinayang namin na hindi pa namin nilubos-lubos ang pakikisabay kay Manong dahil dun din ang punta niya. Kaya't sa puntong to, kailangan namin ulit na humingi ng pabor sa kung sino man ang may mabuting puso na maaaring magpasabay sa amin patungo sa aming pupuntahan. Wala kang pamasahe.
Kailangan namin makarating ng Batangas na wala kang pamasahe. Matapos makiusap na isabay niya kami patungo sa aming pupuntahan, ay tila hindi ko yata siya nakumbinse. Malaking kalokohan ito. Wala na akong magawa kundi ang matulala. Sa mga puntong to ay pinanghihinaan na ako ng loob dahil wala na akong naiisip na paraan kung paano pa namin ito ipagpapatuloy. Hindi ko alam kung anong nakapagpabago sa isip ni Manong, pero isa lang ang sigurado ako. Nakaramdam ng awa si Manong, kaya binigyan niya na lang kami ng konsiderasyon na isabay hanggang sa Palapala. At habang nasa biyahe ay napansin ko na relihiyosong tao si Manong. Napag-alaman ko na siya pala ay miyembro ng relihiyong Iglesia ni Cristo. Iglesia rin kayo, Nong? Iglesia rin kayo? Kaya bali. Kapalumbait ni Manong eh. Salamat tay! Ingat kayo lagi! Dito na tayo ngayon sa Palapala. Pagdating nga ng Palapala ay kinailangan na namin gamitin ang natitira naming pera dahil walang maaaring sasakyan na magpasabay sa amin patungo sa Batangas dahil lahat ay nangangailangang bumili ng tiket. Yeah! Dumadaan nyo ng Batangas? Ah, sa ano kami, Kalatagan? Liyan lang kayo, liyan. Lian? Baba kayo liyan. Magkano pa masado niya? 153? Yun, nasagbo. Arat por! Arat tayo! Mula Palapala patungong Batangas ay nasilayan namin ang ganda ng kalikasan. Habang nasa biyahe ay namangha kami sa gandang dala ng kalikasan. Sa puntong ito ay napagtanto ko na sulit nga talaga at napakaganda ng aming paglalakbay patungo sa Batangas. Guys, andito na kami ngayon. Nasa namin, Batangas. Makalipas ang ilang oras ay narating na namin ang probinsya ng Batangas. Sa haba ng biyahe ay tinablan na kami ng puyat at gutom, kaya napagpasyahan namin na kumain muna bago kami magpatuloy. Kami. Aray na kami. Pagkatapos nga namin kumain ay naisip namin na bumili na kaagad ng mga kakainin namin para di kami mapamahal ng gastos dahil wala kami doong mabibilihan na mura. Pagkatapos nga naming mamili ay dumiretso na kami sa terminal ng tricycle upang makadiretso na sa beach na aming paliliguan. Yun, punta namin Alatagan. Tara, sakay na tayo par. Grabe. Sa pasapan dito, kuripot daw si si Uy. Manuel Uy. Yun yung may-ari ng resort, guys. Tingnan mo naman yung daanan, papasok na ng resort. Baklo. Yung espalto, hindi mo lang mabigyan ng espalto, kahit espalto man lang, oh. Kuripot! Malapit na tayo sa katotohanan, guys. Ilang minuto na lang. Makalipas ang ilang minuto ay nasilayan na namin ang destinasyon na gusto naming marating. Alat parang ganda par. Tingnan mo.